Makakabalik na si Luffy, si Zoro, si Sanji at ang accursed prince ng Elbaf Kingdom mula sa Underworld papunta sa Sunrealm para kontrahin at kalabanin na itong si Imu na nasa katawan ngayon ni Gunko kasama ang ibang mga Holy Knights at ang mga kinreate niya na mga Giant Devils. Ang pagpapatuloy ni Imu ng pag-release ng napakalakas at napaka-massive na amount ng kanyang Conqueror's Haki, ang pagre-reveal ng hybrid form ng isa sa mga Holy Knights, at ang pagpayag, ang pag-agree nitong si Loki na tulungan nitong sila Luffy para ipagtanggol ang Elbaf Kingdom. Ito na nga bang climax at ang pinaka-iintay ng lahat na laban sa arc na to? Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakayin natin dito sa ating spoiler chapter review ng One Piece Chapter 1151. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay I Understand Now. Ang cover page ng chapter na ito ay nafi-feature pa rin itong si Yamato habang nagpa-participate siya sa isang sumo contest na kung saan tinalo niya ang kapatid ni Urashima habang nanunood sa background itong si Kawamatsu. Pero magpatuloy na tayo sa pinaka-context ng chapter na ito. Sa pinakaunang parte ng chapter, nabanggit dito na matapos ang nakita natin na final panel sa chapter 1150, patuloy pa rin pala ang pagpaparami, ang pagtuturn nitong si Imu ng napakaraming iba pang mga higante except sa mga giant warrior pirates into giant devils. Meaning patuloy pa rin niyang ginagamit ang kanyang demon contract, ang kanyang Domi Reversi. Ginagamit niya ito ng patuloy. So most likely wala itong limitation as long as namimit ang conditions niya. Hindi lang yon, maging ang Nightmare Hole na ginawa nitong si Killingham, patuloy pa rin ang pag-release ng napakadaming mga dream monsters dahil na rin sa napakadami lalong mga bata ang natatakot ngayon. So kung inaakala natin na napakalakas na ng army na na-create nitong si Imu sa previous chapter, hindi pa yun doon nagtatapos at habang tumatagal, mas dumadami, mas lumalakas pa ang kanyang devil army na yon. Nang dahil na rin sa medyo napipiko na nga itong si Imu at hindi siya natutuwa sa performance na ginagawa nitong si Killingham, mukhang dito na din siya magseseryoso. Nabanggit sa spoiler na ito na nag-transform itong si Killingham sa kanyang hybrid form habang ipinapakita ang tunay na itsura ng kanyang muka, ang kanyang human face na merong napakahahaba na mga pangil. Naidulot ito ng dahil na nga sa ang kanyang sariling devil fruit ay may model na Kirin. Then we get a flashback here ng kung ano talaga ang nangyayari kay Gaban, and good news, hindi pa siya patay. Matapos ngang mahulog ni Gaban at matapos siyang tamaan ng mga arrows na ginawa nitong si Gunko, nasundan siya doon ni Chopper at ginamit pala ni Chopper ang isa sa kanyang mga forms na ang guard point para masigurado na hindi na mas lalala pa ang injuries ni Gaban matapos nga niyang mahulog mula sa Sunrealm papunta sa Underworld. Matapos nilang mahulog papunta sa Underworld ay naramdaman na sense naman ni Luffy na paparating ang kanilang presensya at agad silang pinuntahan ito. At dito na nga sila nag-reunite. Dito na nabuo at nagkakita-kita muli itong si Yasan, ang Monster Trio, itong si Loki at maging ang grupo nitong si Hyro din kasama na si Chopper. Dito din ay tumawag ulit ang isang napaka-misteryosong karakter. The same character na nakita natin sa napakatagal ng nakaraan na chapter sa Elbaf arc na si Mosa. Ang karakter na kausap ni Loki sa isang Denden Mushi na napakatagal nang nakikipagkwentuhan sa kanya na para bang ang nag-iisang companion niya mula lang maitali siya dito sa Treasure Tree Adam. Ngayon, even after this point, hindi natin alam kung sino ang karakter na yon, kung sino ang individual na yon. Pero knowing at alam naman natin na talagang ang karamihan sa mga transponder snail na ginagamit ng mga karakter sa One Piece ay nagre-resemble lang kung ano mang characteristics ng user nito, maaring ito nga ay si Mountain Beard Harul. Dahil nabanggit sa spoiler na ito na ito na daw ang pinakahuling beses natatawagan nitong si Mosa si Loki at nagpaalam na ito sa kanya habang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya. Na kung iisipin natin guys, magmamatch talaga ito kay Harul dahil alam naman natin na pinapapatay na ni Imu dito sa iba pang mga higanting mga devils itong si Harul. At aware naman doon si Harul kaya naman ginawa niya na ang final call na ito kay Loki bilang si Mosa. At this point dito na din na-reveal na itong si Yasan ay actually si Scopper Gaban pala. Dahil previously hindi pa nila alam yon at meron lamang isa sa kanila na nag-reveal nun.
Hindi pa nababanggit dito kung sino sa kanila yon, pero nagulat silang lahat nang malaman nila na ito pala ay ang isa sa mga miyembro ng crew ng former Pirate King na si Roger. Ito ang third strongest, ang pangatlo sa pinakamalakas sa crew na yon. However, hindi doon nag-agree itong si Gaban habang sinasabi na actually hindi siyang ikatlo, siya mismong ikalawa. Pumapangalawa lamang siya sa lakas ng kanilang captain na si Roger, na hindi naman natin alam kung totoo dahil alam naman natin na medyo may kakulitan si Gaban na pwedeng nagiging napaka-competitive niya lang, na ayaw niyang tanggapin na mas malakas sa kanya si Rayleigh. Dahil kung totoo nga na malakas itong si Gaban kay Rayleigh, bakit nakreate pa ang ranking na yon? Nang dahil na rin sa hindi pa rin niya nasasatisfy itong si Imu sa mga nakreate niya ng mga army ng mga Giant Devils, pinapatuloy pa rin niyang pag-dominate sa Elbaf Kingdom dahil gusto nga niyang ang susunod na maging hari na ay ang Blue Devil na itong si Dory at ang Red Devil na itong si Brogy. Kailangan niyang patayin itong si Harul. Ipinagpapatuloy niya ang paggamit ng napakalakas niyang Conqueror's Haki na dahilan kung bakit sa mga lugar na natatamaan at naaabot ng range nito, natatakot at napapatulog niyang napakaraming mga higante. Pero nang dahil na rin doon, naramdaman na nitong si Luffy ang napakalakas na Conqueror's Haki na yon. Na-sense niya kung anong nangyayari at naisip niya agad kung anong gist, kung anong nangyayari sa upper layer or sa Sun Realm ng Elbaf Kingdom, na dahilan kung bakit naisip niya na hindi na sila pwedeng magtagal pa sa Underworld. Kailangan na nilang kumilos. Then chapter ends habang sinasabi nitong si Loki na even after all that, matapos ngang itali at ikulong itong si Loki dito sa Underworld, dumating din daw ang pagkakataon na ito na mawawasak ang Elbaf Kingdom at kakailanganin talaga nila ang tulong nitong si Loki at hindi niya ipagkakait ang tulong na yon na maipoprovide niya. Habang nag-agree at sinasabi dito kila Luffy na pumapayag siya, tutulungan niya sila Luffy at ang iba pang mga higante para labanan ng mga intruders, para labanan ng Holy Knights, ang mga napakalalaking mga Giant Devils na kasinilaki niya na ngayon at itong si Imu. Which means mangyayari na nga ngayon ang napakatinding laban na inaantay natin guys. Hindi lamang si Loki at ang Monster Trio, kasama din dito itong si Gaban. Dahil alam naman natin na hindi naman magtatagal magagawa ng paraan ni Chopper para matulungan niya itong si Gaban at kailangan talaga nila si Gaban para malaman at ma-figure out ang sekreto para pigilan ang regeneration at ang immortality ng katawan ng army nitong si Imu. Hindi lamang ang mga Giants, maging ang mga Holy Knights. At dito na rin ba natin makita kung gaano talaga kalakas itong si Loki? Knowing na hindi pa nga natin alam kung ano ang kanyang Devil Fruit, hindi pa din natin alam kung gaano siya kalakas dahil nakatali pa nga siya sa Sea Stone Cuffs at hindi niya pa na-release doon ang kanyang full power. Pero kahit yon lang, nagawa niyang yanigin ang buong Elbaf Kingdom gamit ang Ragnir. And to be honest, I think ginawa talaga ni Oda na palakihin at palakasin ang army nitong si Imu para lamang i-portray at maipakita sa mga One Piece fans kung gaano talaga kalakas itong si Loki. And surely, gagawa siya ng isang napakalaking pasabog pag nagsimula ng laban. At makikita na rin itong si Imu or nitong si Gunko ang kanyang pinakakinakatakutan. Walang iba kung hindi si Nika dahil paparating na sila para tulungan ang lahat ng mga higante at maging natitira pang mga crew ng Straw Hat sa Sun Realm. However, this is where the chapter ends and sadly there will be a chapter break next week kaya medyo matatagalan bago ma-release ang chapter 1152. But don't worry dahil magkakaroon pa naman tayo ng full chapter review na kung saan mafe-feature natin hindi lamang ang detalyado at confirmed na kwento ng chapter na ito, makikita din natin doon ang mga panels at kung ano talaga ang nagte-take place sa bawat pages ng chapter na ito. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-like at naka-follow na kayo sa ibang platforms na yon para palagi kayong updated pag may bago tayong updates tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.